Kung susuriin natin ang mga modernong pagsamba ngayon ng karamihan sa panahon natin, pinangungunahan siya ng mga magagaling na musikero, iba-ibang mga genre ng tugtugin, may mga sayawan, talagang yung kapaligiran ay napakasaya, malalakas na palakpak at malalakas na tinig ng mga tao ang maririnig sa ganitong mga pagtitipon sa pagsamba. Now, sa liwanag ng kabanalan ng Diyos, papaano natin susuriin ang ganitong uri ng pagsamba? Ginagawa natin ngayon ay serye sa aklat sa Lumang Tipan, sa aklat ng Levitiko. At sa ating pag-aaral, nagkaroon tayo ng preliminary study as an introduction sa pag-aaral ng aklat ng Levitiko. Tatlong importanteng tema ang ating tinitignan bago tayo dumako sa exposition mismo ng aklat na ito. Tatlong mahalagang bagay na dapat nating maunawaan ang tungkol sa pagsamba, ang tungkol sa kabanalan ng Diyos, at tungkol sa walang dungis na handog. Nung nakaraang linggo, tinignan natin ang usapin tungkol sa pagsamba at nakita nating maliwanag na tayo ay iniligtas upang sumamba. Ito ang pangunahing tungkulin ng mga iniligtas ng ating Panginoon. At sinabi nga ni John Stott sa aking binanggit nung nakaraan, ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang pagsamba ang pinakamataas, pinakamarangal na gawain ng isang tao. Sa biyaya ng Diyos, maaari niya itong gawin. Yan ang pinakapangunahin na makikita natin, layunin kung bakit narito ang aklat ng Levitiko. Kung bakit dito nakita natin na itinindig ang tabernakulo, ang bahay ng Diyos, ang pagtatalaga ng mga punong pari at ng mga handog para sa pangkasalanan. Tayo, nakikita natin sa Bagong Tipan, tayo'y tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa isang layunin at pangunahing layunin. Ito'y upang sumamba sa ating Diyos. Ang isang taong wala sa kanyang predisposition na sumamba sa Diyos ay maaari niyang suriin ang kanyang sariling kaligtasan. Sapagkat kung siya ay tunay na ligtas, ang unang sigaw ng kanyang damdamin ay sasamba ako sa nagligtas sa akin. Kanya suriin ninyo ang inyong kaligtasan kung wala sa puso ninyo ang pagsamba. Ang isa pang tema na napakahalaga sa pag-unawa natin sa aklat ng Levitiko ay ang usapin ng tungkol sa kabanalan ng Diyos. Mahalaga ito, sapagkat dito sa aklat ng Levitiko, ipinapahayag maliwanag dito ang tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang main issue, ang pangunahing usapin sa aklat na ito, na binanggit ko rin nung nakaraan, papaano ang isang hindi banal na tao ay makalalapit sa isang sakdal na banal na Diyos. How can an unholy person draw near to a perfectly holy God? That is the issue at hand. So buksan natin sa key text natin sa Leviticus, at buksan niyo po kung may Biblia kayo, buksan ninyo sa Kapitulo 11 ng Levitiko. Babasahin ko lamang ang 2 bersikulo mula bersikulo 44 hanggang 45. Ito po ang salita ng Diyos, pakinggan natin. Sapagkat ako ang Panginoon sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos, kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili, at kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong durungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng anumang umuusad sa ibabaw ng lupa, sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipsyo upang maging inyong Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Now, alam natin ang konteksto ng mga talatang ito
ay makikita natin na ito ang pangunahing usapin sa buong aklat ng Levitiko. At lahat ng mga utos o instructions ng Panginoon tungkol sa mga marumi at malinis na dapat lahat ng lalapit sa Panginoon ay magkakaroon ng paglilinis, ipinapakita yung absolute holiness of God. Yung sakdal na kabanalan ng Diyos. Kaya nga dito sa teksto natin, nag-uumpisa siya sa sapagkat for this reason. Pinakikita niya lahat ng sinabi niya mula Kapitulo 1 tungkol sa papaano tatanggalin ang kasalanan upang makalapit sa Diyos. Ito'y dahil sa isang kadahilanan. Ang Diyos ay banal. Dalawang bagay lang ang gusto kong tignan natin sa ating dalawang talata. Ang una, yung pundasyon ng kabanalan, ang kabanalan ng Diyos. Ang pangalawa, ang panawagan o ang utos para sa kabanalan. Yan ang makikita natin pangalawang bagay dito. Tingnan natin yung una, mga kapatid. Ang pundasyon ng kabanalan, ang kabanalan ng Diyos. Papansinin natin ang ating talata dito. May tatlong tinatawag na self-disclosure ang Diyos tungkol sa kanyang sarili. Tatlong bagay na inihayag niya ang kanyang sarili dito. Pansinin ninyo, una, ang sinabi niya, itong personal name ng Panginoon. Sinabi niya, sapagkat ako ang Panginoon. Yung salitang Panginoon doon ay yung salitang Yahweh. Yan ang pangalang inihayag kay Moises doon sa Exodo 3:14. Nang tanungin ni Moises, anong sasabihin ko sa kanila? Sino ang nagsugo sa akin? Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel. I am has sent me to you. Ako ay ako nga. Ako ang nagsugo sa inyo. Yan ang pangalan ng Diyos. Sinasabi niya, ako ay ako nga. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay umiiral lamang sa kanyang sarili. Hindi umiiral ang Diyos dahil sa mga bagay na nasa labas niya. Walang simula ang Diyos, walang hangganan, walang dulo ang Diyos. Siya ang Diyos na nadoon na bago pa ang lahat ay umiral sa mundong ito. Kaya sinabi niya, ako nga, the self-existent one. Ang Diyos na umiiral sa kanyang sarili. Ang Diyos na walang pinagmulan at walang hangganan. Ang Diyos na tunay na di nagbabago magpakailanman. Yun yung unang hinihayag niya. Ako ang inyong Panginoon, Yahweh. Pangalawang pansinin ninyo ay ang salitang ginamit niya, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ako ang inyong Diyos. Ang salitang ginamit doon sa Hebreo ay yung salitang Elohim. Ang Elohim ay ipinakikita na ang Diyos ay ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang Diyos na pinuno ng lahat. The Omnipotent One. Yan ang ginamit na salita sa pasimulan ng aklat ng Biblia sa Genesis Kapitulo 1 at versikulo 1, agad-agad. Makikita natin ang pangalan ng Diyos na yan simula pa lamang sa paglikha ng lahat ng bagay. Yan po ang sinabi sa atin dito sa Genesis and then chapter 1 and verse 1. Sinabi sa atin, nang pasimula, in the beginning, nilikha ng Elohim. God created the heavens and the earth. Yun yung salitang ginamit diyon. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa kanyang kapangyarihan, siya ang Elohim, the Almighty, all-powerful Creator of all things. Kaya ang tawag sa Diyos bilang Elohim, the Almighty One. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa dalawang pagpapakilala ng Panginoon, ako si Yahweh, ako ang Elohim ninyo.
Pero dinagdagan niya ng isa pa. Ako ang banal na inyong Diyos. I am holy, your holy God. Yun ang makikita natin dito. Sapagkat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Kaya't pakabanalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. I am Yahweh. I am Elohim. I am the holy God. Ako ang banal na Diyos. Yan ang makikita natin dito. Ibig sabihin, ang kabanalan ng Diyos ay hindi mo pwedeng ihiwalay kung sino siya sa kanyang kadakilaan. Bilang Diyos na self-existent, umiiral sa kanyang sarili. Bilang Diyos na walang hanggan. Bilang Diyos na all-powerful, almighty God. He is the holy God. Hindi mo maiintindihan ang Diyos sa kanyang kataasan, maliban na makita mo siya na siya ang banal na Diyos. Yan ang napakaliwanag na gustong ipakita sa atin dito sa mga salitang ito. God is holy. And everything about God is that God is holy. Isipin ninyo ang lahat tungkol sa Diyos. His justice, His mercy, His love, His patience, His everything of Him, His compassion. All of that can only be construed, mauintindihin lang natin yan sa kanyang kabanalan. What is holiness? Anong kabanalan? Yan ang gusto ko una muna nating tignan sapagkat yan ang pundasyon ng ating pinag-aaralan tungkol sa kabanalan ng Diyos. Ang salitang ginamit dito, yung kadosh, sa wikang Hebreo, ibig sabihin ninyon, pinutol para ihiwalay. Sinadyang ihiwalay mula sa lahat. To be cut off, to be separate from everything else. Yun ang ibig sabihin ng salita. Ihiwalay sa lahat ng bagay. May dalawang konsepto, dimension, itong salitang kados, pag pinag-uusapan yung kabanalan ng Diyos. Isipin ninyo, pakaintindihin nyo mabuti ang mga katagang ito. Una, yung tinatawag na the transcendence of God. Sa Tagalog, siya yung walang katulad o kapantay na Diyos. Dahil siya'y banal. Ito yung pinakikitang walang hangganan, walang sukat, yung distansya ng Diyos sa kanyang mga nilikha. The infinite distance between the Creator and the creation. Ganito ang ating Panginoon sa kanyang holiness. Siya ay walang katulad. Hindi siya nilikha. Siya ang lumikat ng lahat ng bagay. Siya ay hiwalay sa kanyang katangian sa lahat ng bagay mula sa buong sangkalawakan na kanyang ginawa. Bukod tangi ang Diyos. Wala siyang katulad. Yan ang sinabi kay Moises doon sa Exodus chapter 15 verse 11. Sinong tulad mo, O Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluluwalhating gawa, na gumagawa ng mga kababalaghan ng mga himala? Ito ang Diyos na banal na sinasabi sa atin, walang katulad ang ating Diyos sa kanyang kabanalan. Ganyan din ang sinabi doon kay Samuel, unang Samuel 2:2, walang banal na gaya ng Panginoon, sapagkat walang iba maliban sa iyo. Walang batong gaya ng aming Diyos. Meron bang katulad ang Panginoon? Meron bang pwedeng ipantay sa Panginoon? Maliwanag ang sagot, hindi ba? Unambiguous, wala. No one. Sapagkat nag-iisa ang Panginoon natin. Hiwalay siya sa lahat ng bagay. Ganong kadakila ang ating Panginoon. Ang kanyang kabanalan ay ipinakikita yung walang kapantay na kaluwalhatian, na kagandahan,
Hindi mo maikukumpara sa anumang bagay sa kanyang nilikha ang kagandahan, ang katangian ng Diyos. Yun yung unang konsepto ng kabanalan ng Diyos. Titignan natin siyang napakataas, hiwalay sa lahat ng bagay. Pangalawa, na konsepto ng salitang kadosh o kabanalan, ay yung kanyang moral perfection. Wala siyang, siya ay sukdulang malaya sa anumang kasalanan, sa anumang kasamaan. He is the God without fault or blemish. Walang anumang makikita sa kanyang anumang karumihan. Siya ay entirely hiwalay sa lahat sapagkat siya lamang ang sakdal sa kadalisayan, ang Diyos na walang anumang karumihan na matatagpuan sa Kanya. Kaya nga si Habakkuk sa chapter 1 verse 13, nung siya ay nakipag-argue siya sa Panginoon Kasi sinasabi niya sa Panginoon, nakikita ko mga kasamaan sa kapaligiran ko. Panginoon, hindi ba ikaw ang Diyos na banal? Bakit mo pinapahintulutan ito? Yun yung pakikipag-argue ni propetang Habakkuk sa Panginoon. Ang sinabi niya doon, ang iyong mga mata ay malinis at hindi makakatingin sa kasamaan at hindi makakatingin sa kamalian. Ganon kadalisay ang kabanalan ng Diyos. Ni katiting na kasalanan, hindi niya pwedeng tignan ng may kaluguran. Walang maliit sa Panginoon. Ang isang kasalanan ay kasalanang labag sa kanyang kadalisayan at kabanalan at hindi niya pwedeng tignan ng may kaluguran ng kasalanan. Huwag mong isipin ang iyong kasalanan, maliit lang. Sapagkat kung yan ay kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi kinalulugdan ng Panginoon. God abhors every sin and no little sin God does not abhor o hate. Yan ang makikita natin sa ating Panginoon. Hindi ba sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang 1:5, at ito ang mensahe sa aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yung larawan ng liwanag, walang dumi, walang anumang dungis, walang dilim sa Diyos. Sapagkat sakdal, absolute, ang kadalisayan ng ating Panginoon. Blameless, faultless, unblemished, ang moral purity ng ating Diyos. Yan ang ating banal na Diyos. Kanya nga si Isaiah sa ating scripture reading kanina sa Old Testament, sa Isaiah 6:2-3, sa kanyang vision ni propetang Isaiah, nakita niya ang kalwalatian at kabanalan ng Diyos. Ang sinabi niya, ang iyong mga mata ay malilinis, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapim, bawat isa ay may 6 na pakpak, may 2 nakatakip sa kanyang muka, may 2 na nakatakip sa kanyang mga paa, at may 2 na naglilipad sa kanya. At sinasabi ng ang isa at sinasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Ganitong nakita sa vision, naging epekto kay Isias. Nakita niya ang kanyang karumihan sa Diyos na ito. Ang mga anghel, kailangan nila, ang mga anghel walang kasalanan nito. Pero kailangan nila magtakap ng kanilang mukha at ng buong kanilang katawan sapagkat ang kadalisayan ng kabanalan ng Diyos ay hindi pwedeng masdan maski na ang mga walang salang mga anghel. Ganon kadalisay ang kabanalan ng ating Panginoon. Yun po ang makikita natin dito. Kaya nga doon sa pinakahuling aklat ng Biblia, sa Revelations chapter 4 verse 7-8, yung vision ni Apostol Juan ang sinabi doon, at ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob
At sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang noon at ang ngayon at ang darating. Nakikita ninyo ang pagbanggit ng 3 beses na banal, banal, banal. Eh dahil ang Panginoong Diyos, si Yahweh, ay ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang walang hanggan mula, siya yung sinabing noon at ngayon at ang darating. Kaya, kita natin, ang kabanalan ng Diyos ay tumutukoy sa absolute purity ng Diyos, yung kanyang moral distance sa Kanya na manlilika sa Kanya mga nalika. Kaya yung salitang kadosh, holiness, or holy, yan ang makikita nating kahulugan dito. Siya ay entirely, absolutely, morally pure, all the time, in every way possible. Walang kasalanan sa Diyos. Walang dungis sa ating Diyos. Sinabi ni Wayne Grudem, ganito, sinabi niya, tungkol sa holiness ng Panginoon, sinabi niya, God is separated from sin and devoted to seeking His own honor. Ganun ang ating Diyos. Hiwalay siya sa anumang kasalanan at siya ay determinado na kanyang protektahan ang kanyang kadalisayan ng kabanalan sa lahat ng panahon. Kaya pag sinabi natin ang Diyos ay banal, huwag natin alisin ang dalawang konseptong ito. Ang Diyos natin ay walang katulad, walang kapantay. Karapat-dapat siya ng lahat ng ating papuri at pagsamba. Siya ang Diyos na banal. In every way, yun ang makikita natin. Ang sinabi ni Norman Geisler ay ganito nung kanyang i-define ng holiness. Sinabi niya, totally and utterly set apart from all creation and evil. So sinabi dito ni Norman Geisler yung transcendence ng Panginoon, hiwalay siya sa kanyang nilikha sa lahat ng bagay, hiwalay siya sa lahat ng anumang masama. Yan ang ating Diyos. Kanya ngayon, nananawagan ako sa inyo. Palagi nating isipin ang dalawang konseptong ito sa ating mga limitadong pag-iisip pag pinag-usapan natin ang kabanalan ng Diyos. God is transcendent and absolutely morally pure. Ito ang buong ideya ng kabanalan ng Diyos. Kaya pag ang Biblia, tayo'y inuutusan tayong sumamba sa kagandahan ng kabanalan ng Diyos, itong dalawang bagay na ito ang ating iniisip. Pag tayo pinanawagan, sumamba kayo sa kagandahan ng kabanalan ng Diyos, iniisip natin ang Diyos natin. Ang Diyos natin na siyang umiiral sa kanyang sariling hindi nagbabago, walang hanggang Diyos. Ang Diyos na lumikha, makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang Diyos na walang anumang kasalanan, karumihan sa Kanya. Yan ang kagandahan ng Kanyang kabanalan na pinananawagan sa atin. Tuwing sasamba tayo, yan ang ating palaging pakaisipin, mga kapatid. Kaya sa binasa natin, sa kanina, sa mga awit, Kapitulo 92:2, yun yung panawagan. Iukol ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanyang pangalan. Iukol ninyo ang nararapat sa Kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Napakaganda, no? Yun din yung sinabi sa awit 96:9. Sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayong buong lupa sa Kanyang harapan. Pag naiintindihan natin, when we understand that our God is absolutely holy in everything, dapat mag-udyok sa atin ito ng tinatawag na
fear and trembling. Awe and reverence. Hindi mo babaliwalain ang tumindig sa banal na presensya ng Diyos kung naiintindihan mo na ang nilalapitan mo ay ang banal na Diyos. Kaya nga, kung susuriin mo ang modern day evangelical worship, sukatin mo sa kabanalan ng Diyos. Yung kaya ay angkop sa kabanalan ng Diyos. Ang mga tao'y napakaingay, nagsasayawan, kung ano-ano ang sinasabi. Isang parang napakalaking concert ang nangyayari, may mga malalakas na mga musical instruments. Nasaan mo itutugma yon sa kabanalan ng Diyos? Hindi ba dapat ang paglapit natin sa banal ng Diyos, kung kilala natin siyang tunay, fear and trembling, awe and reverence. Yun ang kailangan natin, magpakatira pa tayo talaga sa harapan ng banal na presensya ng ating Diyos. Sinabi ni R.C. Sproul, nung tinukoy niya ang modern day evangelism, this is not worship at all. Yun yung turing niya sa mga ganung uri ng pagsamba. Yun na hindi worship. It is pure entertainment. Huwag kayong padaya sa mga ganung mga pagtitipon. Ano ang naging tugon sa lahat ng nakakita ng kabanalan ng Diyos? Nakamalas ng kabanalan ng Diyos. Si Moises. Kita natin yan sa burning bush, sa Exodus 3, 5 and 6. Makikita natin doon na nung hinihayag ng Diyos siya, bilang si Yahweh, kay Moises doon sa burning bush, kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay ang banal na lupa, sapagkat nandoon ang presensya ng banal na Diyos. Sinabi pa niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, the covenant-keeping God. Ngayon, tignan ninyo, si Moises ay nagtakip ng kanyang muka sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Nang liit si Moises sapagkat batid niya hindi siya karapat-dapat bilang isang taong makasalanan tumindig sa banal na presensya ng Diyos na ito. Yun yung makikita. Si Isaias, ano ang kanyang nakita? Sabi niya doon sa Kapitulo 6, nang magkagayoy sinabi ko, kabag-abag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Anong dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganong konklusyon sa kanyang sarili? Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, ang banal na Diyos. Kaya yung mga panawagan sa atin, tulad doon sa mga awit 99:9, purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Mga kapatid, kaya tayo dumadako dito tuwing araw ng Panginoon ay upang sambahin ang banal na Diyos na ito. Pangunahing tungkulin natin sumamba dahil alam natin na ang Diyos na banal ay nakikipagtagpo sa atin. Napakalaking pribilehiyo yun para sayangin. Napakalaking pribilehiyo yun para baliwalain natin, mga kapatid. Bigyan natin ang nararapat sa Panginoon. Huwag natin nakawan ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa ating pagbabaliwala ng pagsamba sa banal na Diyos. Ibigay natin ang nararapat sa ating banal na Diyos. Ngayon, yung pangalawa dito makikita natin,
yung panawagan tungkol sa kabanalan. Nakita natin ang puntasyon ng kabanalan. Ang kabanalan ng Diyos. Ngayon, ano ito sa atin? Yun ang gustong tugunin ng ating talata. At sinabi sa atin dito, kaya banalin ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal, sapagkat ako ay banal. Sapagkat ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ito'y panawagan sa kabanalan. Ito yung climax ng buong kapitulo, ng buong aklat ng Levitico. Ito yung panawagan tungo sa kabanalan dahil ang Diyos ay banal. Yung salitang ginamit dito na sinabing kayo'y maging banal ay pareho din ang salitang ginamit doon sa ako'y banal. Yun din yung salita sa Hebreyong kadash. Ang ibig sabihin, hiwalay, inihiwalay. Hiwalay sa lahat ng bagay, separated from other things. Isang bagay na inihiwalay para sa Panginoon. Yun yung makikita natin dito. Kaya kung susuriin natin, papaano ba yung implikasyon natin dito sa kabanalang pinananawagan sa atin? Una, dapat tayo ay hiwalay sa bagay ng lahat, sa mga bagay ng mundo. Dapat iba tayo. We should be distinguished from others. Yung pag tinignan mo yung kapaligiran, iba tayo. Yun ang ibig sabihin. Nag-i-stand out tayo as God's holy people dahil iba tayo sa kanila. Hindi tayo namumuhay kagaya nila. Hindi tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dahil kilala natin ang ating banal na Diyos. At tayo'y namumuhay na katulad ng Diyos na nagsisikap na maging dalisay, maging pure sa ating moralidad. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Yan ang nakikita natin. Pansinin ninyo ang sinabi dito sa atin. Ako ang inyong Panginoon at Diyos. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo upang maging inyong Diyos. Anong binibigyan diin dito ng Panginoon? Yung kanyang personal na relasyon sa kanyang bayan, sa kanyang mga tinawag. Sinasabing, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ako ang naglabas sa inyo. Ako ang tumubos sa inyo. Dito binibigyan ng diin ng Panginoon yung kanyang personal claim sa kanyang bayan. I save you for one single purpose, to be holy because I am holy. Diligtas ko kayo upang maging katulad ko. Yun yung makikita natin dito. Dahil sila'y sa Panginoon, they belong to God. Because God redeemed them. And because they belong to God, they must be like God in holiness. Paulit-ulit yan, makikita natin, iniuutos ng Panginoon sa bayang Israel. Maging hiwalay kayo sa lahat ng mga bayan sa paligid ninyo. Hindi kayo dapat gumaya sa kanila. Dapat sa inyong pagsamba, dapat sa inyong pamumuhay, iba kayo sa kanila dahil kayo'y inihiwalay ng Diyos. Inihiwalay ng Diyos para sa Kanya. Yun yung panawagan palagi. In both yung kanilang buhay, faith, religious belief, pamumuhay, iba dapat sila bilang bayan ng Diyos. Ngayon, babalik tayo sa pangunahing usapin ng aklat ng Levitico. Paano ang mga hindi banal na tao makalalapit sa sakdal na banal ng Diyos? Ito yung magandang bagay dito. Walang sino man sa atin maaaring maging banal dahil sa kasalanan natin. Hindi tayo pwedeng magsikap maging banal sapagkat tayo'y mga taong likas na mga makasalanan. Ang Diyos nating banal, ang inihingi niya sa mga taong lalapit sa Kanya, wala ring kasalanan. Wala ring dungis. Hindi po pwedeng lumapit ang may sala. Hindi pwedeng lumapit ang may mga dungis. Paano mangyayari yon? Sapagkat lahat tayo ay makasalanan. Lahat sila ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Ito yung magandang balita rito. Ang provision ng Panginoon.
sa Israel, binigay niya ang tabernakulo, binigay niya ang mga pari, mga punong pari, at yung mga handog para alisin ang kasalanan. Siya ang gumawa ng paraan upang ang mga hindi banal ay maaari nang lumapit sa banal na presensya ng Diyos. Yun yung makikita nating probisyon sa lumang tipan. Para sa kanila, ginamit yon. Nakalapit sila sa banal na Diyos dahil sa mga handog na hayop sa lumang tipan. Dahil sa dugo na ibinuhos mula sa mga hayop na yon, sila'y nakalapit sa banal na Diyos. Pero tulad na binibigyang diin namin ni Pastor Jaire, sa nakaraan kong sa pangangaral sa inyo nung Sunday, yon ay provisional. Temporary provision para sa bayang Israel. Yun yung ibinigay ng Panginoon para makalapit sila sa banal na Diyos. Pero hindi tunay na nakakaalis. Kasi ang kasalanan ay naaalis lamang ng tunay sa pamamagitan ng Mesiyas, ng Kristo, ang tagapagligtas na darating, ang ating Panginoong Jesucristo. Yun yung nakikita natin. Sa madalit salita, ito yung sinabi ni Juan, sa Ebanghelyo ayon kay Juan 1:29, nung lumapit siya sa Panginoong Hesus, nakita niya si Jesus, sinabi, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, hindi ba? Nandito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, maaari na tayong lumapit sa banal na Diyos dahil ang ating mga sala ay inaalis dahil sa Kanyang sakripisyo sa cross ng Kalbaryo. Yun yung makikita natin. Pero pansinin ninyo, ang panawagan dito ay active call. Be you holy. So hindi lang ceremonially cleansed by the sacrifice, but ethically cleansed in your life. Mamuhay kayo ng banal. Kailangan nilang gawin iyon sa harapan ng Panginoon sapagkat yun ang utos. Hindi lamang sila malilinis sa pamamagitan ng sakripisyo, kundi dahil sila'y nalinis sa pamamagitan ng sakripisyo, kailangan silang mamuhay ng mga taong binabanal ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang panawagan sa kanila. Ngayon, para sa atin, mga kapatid, yan ang parehong panawagan. Hindi naman nagpago yan eh. Kung yan ang panawagan sa bayang Israel, dahil sila'y tinubos sa pamamagitan ng mga sakripisyo doon sa tabernakulo, kaya sila'y dapat na buhay ng banal, mas lalo na tayo sa bagong tipan. Dahil tayo'y iniligtas ng banal na dugo ng anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, kayong panawagang, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Nananatili yan, mga kapatid. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro, unang Pedro 1:13-16. 13-16, kaya't ihanda ninyo sa gawain ng inyong mga pag-iisip, na supilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, pakinggan ninyo ito, yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat. Binanggit niya itong Levitico 11. 44-45. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Pareho ang panawagan sa atin ngayon. Sapagkat ang Diyos natin ay banal, tayo'y maging banal. Kung ang motibasyon para sa kanila ay dahil sa mga sakripisyo na inihandog sa templo, na hindi tunay na nakakaalis ng kasalanan, tayo, yung motibasyon natin, yung dugo ni Jesus na nag-aalis ng ating mga kasalanan, na tunay na nahuhugasan ng ating mga kasalanan. Kaya
kung papaanong ang Diyos ay banal, nakalalapit tayo sa Kanya, tayo'y mamuhay ng banal, katulad ng Diyos na ating banal. Mga kapatid, ito ang maliwanag na panawagan sa aklat ng mga Roma. Para sa mga iniligtas sa biyaya ng Panginoon, sinabi sa Roma 6:1 at 2, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa nga tayo mamumuhay paroon? Si Kristo namatay na para sa ating mga sala. Bilang kalakip kay Kristo sa kanyang kamatayan, tayo rin ay namatay na sa ating mga kasalanan. Kaya dapat tayong mabuhay sa bagong buhay tulad ni si Kristo'y muling nabuhay sa mga patay. Hindi na tayo dapat namumuhay sa buhay ng kasalanan. Kung tunay na tinanggap mo na si Jesucristo, dapat nararanasan mo ang bagong buhay ngayon ng kabanalan sa iyong buhay. Kung hindi, tanungin mo ang iyong sarili. Baka ako'y hindi pa tinubos dahil wala pang pagbabagong nangyari sa akin. Sapagkat ang taong tinubos ay may pagbabago sa buhay ng kabanalan. Yan ang sinabi ni Pablo sa kanyang exhortation sa 2 Corinthians 7:1. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Tayo'y namumuhay na nagiging sakdal sa kabanalan dahil sa ating pagkatakot sa Diyos. Kaya evaluate natin ang ating mga sarili sa hapong ito, mga kapatid. Meron ba sa buhay mo ngayon na hindi mo maiwan? Nire-respeto mong kasalanan sa buhay mo. Kumpisal mo yan. Iwaksi mo yan sa harapan ng ating banal na Diyos. Ang siyang tumubos sa iyo, ayaw niya may nananatiling minamahal mong kasalanan sa iyong puso. Mga kapatid, we now belong to God. Yung mga Israelita sila ngayon ay sa Panginoon dahil tinubos sila mula pa sa pagkaalipin sa Ehipto. Tayo iba. Masigit yun. Tinubos tayo mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, mula sa dyablo. Tinubos tayo sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. Kanya, tayo'y pag-aari na ng Panginoon. Hindi natin pag-aari ang ating mga sarili ngayon. We belong to God in the Lord Jesus Christ. More than the Israelites, they belong to God as God's people in the Old Covenant. But we belong to God because of the precious blood of the Son of God, the Lord Jesus Christ. Napakalaking karangalan at pribilehiyon sa atin that now we belong to God. Kaya yung kahulugan ng holiness, set apart, inihiwalay para sa gamit ng Panginoon, para sa kanyang layunin. Totoo yan para sa ating lahat. Because we belong to God, we are set apart as holy people for God's purpose, for God's use. Hindi ba? Napakaliwanag niyan. Sinabi sa atin sa 1 Corintios 6:19-20, hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili ng isang halaga. Kaya't walatiin ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Binili kayo ng ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya na ngayon ang may-ari sa atin. We now belong to God. Let's keep on living for God's purpose, for God's use. Tayo ay mga tinawag sa kabanalan. Ang kabanalan ng Diyos dapat talaga ito'y matinding kumilos at tumudyok sa atin
upang tunay na sambahin, purihin, mahalin ang ating Diyos. Magalak sa Kanya sapagkat Siya ang ating Diyos na banal na tumatawag sa atin upang maging banal din naman kagaya niya. God loves to dwell with His people. That's the fact we learn from the book of Leviticus. Ang gusto ng Diyos manahan kasama ng Kanyang bayan. At nananahan Siya sa atin sa pamamagitan ng natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. At patuloy Siyang mananahan kasama natin, mga kapatid, kung patuloy tayong titingin doon sa natapos na gawa ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, ito yung mga huling panawagan ko sa inyo. Ngayon kung hindi kayo mananampalataya kay Jesus, kaibigan ko, namamanhikan ako sa iyo ngayon. Bata man o matanda man, namamanhikan ako sa iyo ngayon. Ikaw ay hiwalay sa Diyos at kay Kristo ngayon kung hindi ka sumasampalataya sa Kanya. At ang kabanalan ng Diyos ay hindi magandang balita para sa iyo. Ang kabanalan ng Diyos ay isang kagimbal-gimbal na katotohanan para sa iyo. Sapagkat kung ang iyong kasalanan na hindi pa nahugasan ng dugo ni Jesus, anong haharapin mo? Ang kabanalan ng Diyos ang magdadala sa iyo sa walang hanggang parusa magpakailanman, mga kaibigan ko. Huwag kang manatiling hiwalay sa Diyos. Sapagkat ang kabanalan niya ang magbubulid sa iyo sa kanyang poot at galit at itatapon ka doon sa walang hanggang pagdurusa na malayo sa Diyos. Napakaganda ng kalooban ni Jesus. Namamanhik para sa inyo, mga kaibigan. Halika kayo, lumapit kayo sa akin. Kayo mga nabibigatan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at kayo makakatagpo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa sa akin. Si Jesus, sinserong namamanikan sa inyo. Magsisi kayo ngayon, sumampalataya kayo sa Kanya at inyong maranasan ang isang taong pinatawad sa kasalanan, nakatitindig sa banal na presensya ng Diyos at nakakasiguro na hindi ka na ibubulid sa walang hanggang kapahamakan na malayo sa Diyos. Sana gawin mo yan sa umagang ito. Lumapit ka sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami muli sa mga paalala mo tungkol sa iyong kabanalan. Ito ay isang bagay talaga na aming pinanliliit sapagkat tuwing iisipin namin na ikaw ang Diyos na nasa kaitaas-taasan. Wala kang katulad, wala kang kapantay. At ikaw ang Diyos na sakdal sa iyong kadalisayan, walang anumang sala. Sa aming mga sarili, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Maliban sa dugo ng aming Panginoong Yesus na naglilinis sa aming mga sala. Kaya sa aming buhay, patuloy mo kaming pakalinisin, sapagkat ikaw ang nananawagan sa amin. Dahil ikaw ay banal, kami rin ay maging banal. Patawarin mo kami kung binabaliwala namin ang panawagang ito. Binabaliwala namin ang katotohanan ng ikaw ay tumubos na mula sa aming mga sala. Patawarin mo po kami. Naninikluhod din kami sa trono ng iyong biyaya para sa mga kaibigan namin na naririto ngayon o nakaririnig via Zoom, na sila rin, Panginoon, ay iligtas mo, hatugasan sa kanilang mga sala. Bigyan mo sila ng pananampalataya upang lumapit kay Jesus para sa kapatawaran. At masumpungan nila ang maaaring tumindig sa banal mong presensya sa walang hanggan. Salamat po sa magandang balitang ito para sa lahat. Naway ikaw ang mamanhik sa puso ng bawat isa na nakaririnig nito. Ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.